Good morning po. Pakibati ang katabi nyo, sabihin nyo, good morning sa'yo, Merry Christmas. Ah. At sa mga nasa online din po, good morning. Merry Christmas po sa inyo sa online and sa manonood ng replay. Ayan. Nagpagupit ako kasi nandyan si Julia eh. Baka sabihin ni Julia, sino ba tong madungis na to? Kaya nagpagupit. Ayan. Tapos sa madung. Okay. Sige. Ang topic po na binigay sa akin ay about peace. Ayan, about peace. So, kung just a konting recap, yung sa mga previous weeks natin, ang unang topic ay mag-ano pa rin tayo sa Luke 2, Luke chapter 2 verse 14, no? Na which is sabi dito, glory to God in the highest heaven and on earth peace to those on whom His favor rests. So sa first week natin ng ang tawag dito, nawala ako. December natin, topic natin, nawala ako. It's about glory. No? Glory kay Lord. And then, kung naalala natin, last week naman, ang topic ni Pastor Ray is about the highest heaven. No? At sa akin naman, is about peace. Peace on earth. Sabi mo sa katabi mo, peace. Peace sa'yo, kaibigan ko. Ayan. Sige, before tayo mag-start, let's pray. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa araw na to, Lord God. Gabayan mo po kami as we study your word, Lord. And tago mo ako sa inyong likuran. Let your will be done and not mine, Lord. In Jesus' name, Amen. Sige po. Next slide po. Ang title ng ating topic for today is Peace on Christmas Day. Sino excited sa Christmas? No, ilang araw na lang, Christmas na eh. 4 days na lang, Pasko na. Sabi mo nga sa tabi mo, Merry Christmas sa'yo. Merry Christmas. Ayan. Pero, as we celebrate Christmas, yung darating na Christmas, mas masayang mag-celebrate when we have peace sa buhay natin. Tama? Not just for Christmas, even sa daily lives natin. Mas masarap, lagi ko 'to sinasabi, mas masarap mabuhay ng payapa. No? Walang kaaway, alam mo yun, may problems man, nagkakaroon man ng problema sa buhay, pero wala kang kaaway, mapayapa yung pamumuhay mo. Ang sarap mabuhay ng gano'n, no? Hindi siya matutumbasan ng kahit na anong pera or kabayaran. Pero there are times na darating sa life natin na may magkukuha ng peace natin. No? Agree, si Milton, narinig ko. Which is yung mga testimonies kanina, based sa mga testimonies nila kanina, no? There are things na nag-steal ng peace natin. Diba? Ano-ano ba yung mga things na yon? Magbigay tayo, like problems, no? Yung katulad na sinabi kanina, bills. Hindi na mawala yan. Bayaran. Yun nga yung sa amilyar daw. May narinig ako kanina. Yung sa amilyar. No? Meron pa, anger. No? Isa din to yung anger na to sa ba't may kumukurot yung anger? No? Isa rin to sa nagnanakaw ng peace natin. Ano pa? Conflict. When we have conflict sa friends natin or sa stranger, no? Nag-steal yan ng peace natin. Ano pa? When we have sickness. Pag may sakit tayo, minsan, pag may sakit tayo, konting nararamdaman natin na unusual. Pag sinearch natin sa Google, tapos makita natin yung sagot sa Google, mag-worry na tayo. Hala, may cancer ako. Diba? Diba? Nakakawala ng peace yun eh. Oo, may mga tumitibok. Nung nakaraan nga, last day, nagtitwitch yung eyes ko. Sabi ko, hala, walang tigil yung ganun ng mata ko. Sabi ko, naku, ano kayang meron sa akin? Ganun agad eh. Ganun agad yung diagnose mo sa sarili mo eh. Meron akong kakilala, nag-Google siya. Pagka-Google nyo,
Hala, kailangan ko magpa-check up. Baka magkasakit ako sa bato, magkasakit ako sa kidney, ganyan, sa lungs. Sabi ko, grabe ka, nag-google ka lang, naniwala ka na kagad kay Dr. Google, you know? Which is nakakatanggal ng peace natin. May time na ganun eh, parang, ano tawag doon, love, yung parang kulay white na hindi, sa loob ng lalamunan. Tonsil stones. First time ko marinig yun. Sabi ko, ano yun? Ba't di ako pag every time na lumulunok ako, parang may tumutusok. Tapos sabi ko, kain ako ng kanin, ng buo. Ayaw mawala. Kain ako saging. Ayaw din mawala. Search ako ngayon. Wala kaming pusa, kuya, dun eh. Wala kaming pusa eh. Papaganon ko sa pusa sana eh. Wala kaming ganun. So search ako. Puting bagay sa loob ng lalamunan. Di ko kasi alam eh. Tonsil stones. Sabi ko, may ganun pala. Anong ibig sabihin nun? Kasi stones, narinig ko kagad stones eh. Naku po, may stones ako sa lalamunan. Love, may stones ako sa lalamunan. Normal lang daw. Tapos, ayun na nga, sabi nung, nag-search ako, sabi, pagka minsan, na-aksidente mong nalunok, okay lang naman daw, hindi naman siya harmful. Pero kinabahan talaga ako noon kasi stones eh. Basta stones, no? So ano pa? Ano pa yung mga nag-steal ng peace natin? Ang daming bagay, no? Ang daming bagay na nag-steal ng peace natin. Magpa-check out. Oo, para walang kaba, no? Tapos ano pa? Kahit simpleng bagay eh. Ito, makwento ko lang bago tayo pumunta sa topic. Etong Wednesday, pumunta ako sa service center ng phone ko. Kasi yung phone ko po, naglolo ko yung camera niya. So, wala pang 1 year, pinapagalitan na ako. Wala pang 1 year yung phone mo. Sira na kaagad. Kasi pagka... pinapagalitan ako ng mama ko. Mama So, yun know, yung camera kasi, hindi siya nag-autofocus, tapos tumutunog siya, sobrang lakas ng tunog ng camera lens. So parang naguguluhan yung program niya kung mag-autofocus ba siya or hindi. So pinatingin ko siya dun sa service center, dyan sa Masinag. Wednesday yon. So akala ko madadaan sa software check up nila, ganyan. Sabi, sir, within 3 to 4 hours to. So sabi ko, sige, hintayin ko na lang kasi antipolo pa ako. So, nag-wonder muna ako dyan sa wonder. I wonder muna. Solo kasalo, si Jesus. Solo muna ako, ganyan. And then, bumalik na ako doon. Tapos sabi nila, sir, matagal pa po. Sabi ko, okay lang. Hintayin ko na lang, ganyan. And then, para ma-check nila yung software, kailangan mo i-reformat yung phone. So, nag-backup ako ng yung mga files ko, binackup ko na sa cloud, ganyan. And then, lumapit na siya sa akin, sir, hindi nadaan sa software check-up kasi parang kailangan ng buksan. Hardware na daw siya, yung camera lens na. Walang problem sa software, ganyan. Or baka nabagsak nyo. So, sabi ko, imposibleng mabagsak yun. Or dahil sa bagsak, mabagsak ko man, imposible siya na dahil sa pagkakabagsak. And then, sabi, bukas po magagawa. Bukas siya ma-check ng technician. So sabi ko, sige, babalik na lang ako bukas. Di, bumalik na. Thursday na, no? Thursday. Binigyan nila ako ng number, Viber, tsaka ng phone number nila. 11 o'clock na ng umaga, wala pa nagte-text or any update. So, nag-text na ako. At nag-follow up. Sabi ko, good morning po. Ano pong update sa phone ko? Ito po si Ryan Agustin, sabi ko. And then walang reply. Wala silang reply. Di dumaan na 12 o'clock, 1 p.m. na. Nag-aalala na ako, nag-worry na ako. Kasi parang inaano ko paano kapag dugain nila, no? Parang may sirain sila na something sa cellphone mo. Para pagka kinuha mo, ayos na yung camera. Tapos, pagbalik sa'yo, may something na naman, may nagma-malfunction na naman, no? Di papapunta mo na naman nun, bayad na naman, or
papaayos mo na naman. So yun no, sabi ko wala pa rin silang text, wala pa rin reply. Nag-call na ako sa Viber number nila, walang sumasagot. So sinasabi ko, naiinis na ako kasi walang update eh. Sila nagsabi na mag-update sila. So sabi ko, nung oras na, any update po, hi, please update. Gumaganyan na ako ilang beses. Then, wala pa rin. So 2 o'clock, bumaba na ako ng masinag. Hindi ko na nantay yung call nila or text kung ano man. Eh sinabi naman nila, tomorrow po maaayos. So pagdating ko doon, may kumausap na sa akin. Sabi, sir, ano pong name nyo? Sabi ko, Ryan, Agustin, ganyan. Kinonfirm na nila sa data nila. Check lang po namin yung status ng phone nyo. So sabi ko sa isip-isip ko, kailangan ko pa pumunta sa inyo personally para lang ma-check yung status, no? And then lumabas na yung kausap ko nung Wednesday. Sabi, sir, pasensya na. Hindi pa na-check yung cellphone mo ng technician. And nabisi po kasi kami and hindi na-accommodate yung cellphone nyo. Ganyan. So bukas pa po siya ma-check. Sabi ko, ha? Sabi nyo kasi kahapon, ngayon. Sabi, hindi pa po kasi sir, pasensya na. Ganyan. So na-stress ako. Stress ako dun. Kasi may mga files ako dun. Tapos, syempre, ang hirap etong gamit kong phone, yung luma, nag-deteriorate na yung battery. So, mabilis na siya malobat, tas ang init agad. Init ka agad siya. So, sabi ko, dun sa kausap ko, bukas pa yan ma-check, hindi pa ba na-open yung phone ko at all? Sabi, hindi pa po, sir. So, iniisip ko, i-pull out na. Pero naisip ko, kung ipo-pull out ko siya, magbabayad pa rin ako ng 450 pesos for the service checkup. So parang nagbayad ako ng 450 para lang ipa-reformat yung phone. So sabi ko, hindi worth it. So sabi ko, paano gagawin natin ngayon? Sabi, tomorrow po sir, magbibigay kami ng update. Sabi ko, sure ba yan na tomorrow? Active ba yung number na binigay nyo? Kasi never ako naka-receive ng update. And then sabi, opo, active po, ganyan, ganyan. Tapos sumabat ngayon yung isang babae na una ko nakausap. Sabi, sir, wala ka namang message sa Viber. Wala po kami natatanggap. Sabi ko, sure ka? Sabi ko, sure ka? Meron na akong message sa inyo. Tumawag pa ako sa inyo. Walang sumasagot. And then pinakita ko sa kanya yung message ko sa Viber. Tumahimik si ate ngayon. Nagsasorry sa akin yung una ko nakausap na, sorry, sir, bukas po talaga mag-a-update kami. So bago ako tumalikod sa kanila, nagbuntong hininga talaga ako ng malalim. Sige, gumanon na ako, tapos alis. Talagang winokoutan ko sila kasi wala na akong magagawa eh. So sabi ko kay Lord, nung bago ko umalis, ayoko naman mag-drive ng ganun yung pakiramdam ko. Bago ko umalis, ang tagal ko dun sa motor, nakaupo. Humihinga ako ng malalim kasi nai-stress ako eh. Sabi ko, Lord, bakit ganito yung nangyayari? Sabi ko, alam ko, material na bagay ito, Lord. Maliit na bagay. Pero hindi siya umaayon sa gusto ko. Or kung ano yung man yung gusto ko, ganyan. And then sabi ko, sige, Lord, all things work together for my good. Ayun na lang yung sinabi ko. All things work together for my good. So, bukasan, Friday, nag-message na ako ulit. Ano pong status? And then, tumawag sa akin, Friday, ng tanghali. Nag-aasikaso na ulit ako. Wala kasi silang reply eh. Nag-aasikaso na ulit ako. Nag-ayos na ako, nagsasapatos na ako, ganyan. And then, biglang tumawag. Hello, sir. Sige, Ma'am Hazel po ito from Samsung Service Center. May I speak to Ryan J. Lobrido Agustin. Full name pa yan. Ako po ito. Bakit? Yes po. Ano pong update? Sir, covered po ng warranty nyo yung ayos ng camera nyo. Covered siya, wala po kayong babayaran. Waiting for arrival na po, in order na po namin yung parts. So, kasi syempre before nun, kinagabihan na nag-research ulit ako. Google eh. Sabi ko, magkano yung estimate cost ng camera. So may mga nabasa ako, may nakita ako doon, umaabot ng 10K and above. Sabi ko, naku, mapapasubok ako nito ha. Tapos yun na nga, sinabi nung taga-service center na, sir, wala kayong babayaran, covered yan. Waiting na lang po. Kung hindi po tomorrow, Saturday, baka po Monday nyo na makuha.
So sabi ko, sige, thank you. Ayan, edi, parang natanggalan ako ng tinik, no? Nakahinga ako ng malalim at maluwag. So, sometimes sa buhay natin, may mga maliliit na bagay na nakakapag-nakaw ng stress natin. Or ng peace natin, sorry. Ng peace natin. Pero, going back sa story where Jesus was born, one thing is for sure, na si Jesus brought peace the time that He was born. Nung siya pinanganak, He already brought peace sa lahat. May peace na siyang dala. Pero, if babalikan natin yung story, there was King Herod. And si King Herod, anong ginawa niya? Anong action niya nung nalaman na nabuhay si Jesus? Gusto niyang ipapatay. Na-disturb siya eh. Gusto niyang ma-disrupt yung peace na dala-dala ni Jesus. And same thing sa buhay natin. Whenever we have peace, andyan yung enemy to steal, kill, destroy our peace. Which is yung ginagawa ni King Herod. Ginawa ni King Herod. Yung action plan niya. No? Nagpadala siya ng 3 magay, tapos sabihin nyo, mag-worship ako. Pagdating nyo doon, sabihin nyo yung location, dahil mag-worship ako. Pero, na-receive ng mga magays na umiwas ng daan para hindi na bumalik doon kay King Herod. And then, nagkaroon ng dream si Joseph na umalis sila sa lugar nila dahil papatayin ni King Herod si Jesus. So same thing, no? The peace that we have in our lives, sometimes ninanakaw ng kaaway. Ayun yung action plan ng kaaway lagi. Kill, steal, destroy. John 10:10. No? Pero may binigay si Jesus sa atin. So John 14:27, wala pa naman dyan. So, eto na lang. Isulat nyo na lang. John 14:27, sabi dito ni Jesus, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Ito po yung sinasabi ni Jesus, the time na alam niya na sa sarili niya na, yung mamamatay na siya. Pero may sinabi siya dito, ang title kasi nitong sa John 14, Jesus promises the Holy Spirit, the advocate. And since si Holy Spirit, ito yung may fruit of the Spirit, which is, nasa Kanya yung peace. Diba? One of the Spirit ni Holy Spirit is peace. Diba? Love, joy, peace. Hindi love, joy, hope. No? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Love, joy. No? Nandun yung peace. At binigay ni Jesus, bago siya umakyat, no? Bago siya mamatay, umakyat sa langit, sinabi niya na may bibigay si God the Father, the advocate, which is the Holy Spirit. And when Jesus died and rose again after 40 days, Acts, nandun na si Holy Spirit. No? So going forward, so binigay na sa atin si Holy Spirit, which is, nandun yung fruit of the Spirit, at nandun yung peace. So, again, once we have the peace, sino ang nag-i-steal nito? The enemy. The John 10:10, the thief only comes to steal, kill, destroy. So, how to bring back the stolen peace? Ngayong Christmas, pag-usapan natin, paano natin pwedeng ma-bring back yung mga nanakaw na peace sa atin, no? Is there a way para maibalik sa buhay natin yung peace na yon, no? Of course, yes. Sabi mo sa tabi mo, yes, there's a way. There's a way, no? So, how to bring back the stolen peace? Meron ako ditong, anong Tagalog ng peace? Kapayapaan. Meron ako ditong 10 points. Kapayapaan. Dami. Joke lang, mag-English tayo. 5 lang. Peace. Ay, sorry. So, very, very basic. Ngayon sa Christmas, hopefully, this coming Christmas, ayun nga, hindi na mahalaga yung mga material na bagay, no? Yun naman pala eh. Di naman kailangan pala regalo eh. No? Pero yun, I'm praying and I'm declaring na sa darating na Christmas na to, na sana lahat tayo magkaroon ng peace, no?
magkaroon tayo ng peace sa buhay. So, Christmas should bring peace on earth. So, point number 1 ko on how to bring back the stolen peace. Pray for one another. Pray for one another. Sabi sa James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sabi mo nga, pray. Not just pray sa sarili mo. Kasi ganito yan. Minsan po, sa buhay natin, may dumarating na tao na yung taong yon yung magbibigay sa atin ng peace. Magre-remind sa atin ng peace. No, sino naka-experience ng ganun? Na parang na-stress ka, no, may problema ka, parang walang peace sa heart mo, and then suddenly may isang tao na bro or love or han. Oh, di ba? May peace na dala-dala. And sometimes, andyan yung ating, may magpe-pray for you para ma-bring back yung peace na nawala. So, praying for one another is very important, no? Lalo na sa darating na Pasko. Since this coming Christmas, and sa Christmas nga, ang sabi, it's the time of giving. Giving. So, praying for one another is also a gift, no? Sa Christmas. Sabi ko nga sa inyo, dapat ang exchange gift ko nung sa last week, di ba LGC? Love, grace and compassion na lang sana yung yun na lang yung ireregalo ko dapat eh. Oh, sabi, carry each other's burden and in this way, you will fulfill the law of Christ. Again, Jesus, when He was born, He brought peace already. Kaya, whenever we have friends, families na nagkaka-experience ng problem, na parang walang peace sa life nila or parang walang peace during that time, pray for them. Carry their burden. Or pray for each other so that you may be healed. No, mababalik yung peace na meron ka. So, nung time na binigay ko yung phone ko doon sa service center, nagraranta ako kay Babet. Sabi ko, naiinis ako, ganyan, naiirita ako. Puro ganun yung chat ko sa kanya. Naiinis ako, naiirita ako. Nakakainit ng ulo. Sabi ko pa, poor customer service. Sabi ko pa sabi ko, very poor customer service, unprofessional. Kasi may chat pa ako sa kanila eh. Sabi ko, be professional naman. I'm just asking for an update. That's all. English tayo, Kuya Dan, kasi peace eh. Kung kapayapaan yan, tinagalog ko yun eh. Pero sobrang inis ko talaga. Inis na inis ako. Talagang sabi ko, sinusubo ako. Sabi ko, parang ayoko mag-preach. About peace pa naman yung ipipreach ko. Kaya, sabi ko, very, very timely Timing na timing to. About peace yung ipipreach ko. Tapos, ganito yung nangyayari. Sabi ko ganyan. So, ang sabi naman niya sa akin, huwag ka na mainis. Kumalma ka lang. Baka, binibigyan niya ako ng benefit of the mouth. Benefit of the doubt. Nasabi niya, baka naman, na busy lang sila or baka naman gagawin na yung phone mo. Maghintay ka lang. Sabi niya, sana ma-cover yan ng warranty, ganyan. So, yun lang sinasabi niya sa akin. So, it's very important for us na when we're down, may naalala kong kanta. When we're down and troubled and we need a helping hand. Hindi niyo po alam yun? Ay, hindi niya alam. Ay, nako. Sila nakaganon sila, ano yun? Alam na alam ko talaga yun. Bakit kaya alam na alam ko yun?
Oo, tuwing Sunday ng tanghali yun eh. FM Sunday Showdown. When when we're down, no, and we're troubled, and we need the helping hand. Ano ba yan? Ba't na... minsan may papadala si Lord sa yung tao para i-lift up ka, no? Which is our next point. Next po. Elevate one another. Kapag wala tayong peace, sometimes, nasa pinaka-lowest point tayo ng life natin. Alam mo yun, feeling natin, wala na tayong purpose, feeling natin, wala na talaga. May isang tao dyan na ipapadala si Lord to lift you up. No? Sabi sa 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Sabihin mo sa katabi mo, encourage. Elevate. No? Lift up niyo yung katabi niyo. Ay, katabi niyo, no? Lift up. No, kapag may kakilala ka, ka-churchmate, friend, family, na they're down because may problema sila, may anger, ganyan, parang wala yung peace, lift them up. No? Elevate them. Ngayon sa darating na Pasko, it's very, ang tawag ba dito? Masaya. Na kapag it's very masaya. It's very masaya. It's very, kapag may tao tayong kakilala na, alam mo yon, ang lungkot niya sa Pasko, pero nandyan ka, punong-puno ka ng pagmamahal ni Jesus, tapos wala kang ibang gagawin kung hindi i-lift up lang siya. I-lift up yung spirit niya. Ang saya nun. Ang saya nun. At parang fulfilling yung pakiramdam na kapag nakatulong ka, na alam mo yon, na natulungan mo siya, kapag minister ka sa kanya, at na-share mo si Jesus, na-lift up yung spirit niya. So elevate one another. No? Hindi lang yung sarili mo, kundi yung ibang tao din. Mahalaga na I'm very thankful sa culture natin dito sa church. No? Ang tight or ang very close ng relationship natin as a church family. Kaya hindi ko ma-explain na kapag hindi ko naman binabalikan, parang kino-compare or looking back na lang, pangit ng word na compare. Looking back sa previous natin na culture sa church, well, I'm very thankful din sa pinanggalingan natin sa Church So Blessed. I'm very thankful din. Pero, looking back, no, yung iba yung weight na meron tayo ngayon as a family, no, as a church, as a whole church, Limitless God Church, ibang-iba. Mapa-worship, no? Sino pansin nun. Sa worship pa lang, sa praise and worship, no? Grabe yung glory ni Lord pagka nag-start tayo ng praise and worship. Sa mga testimonies, grabe din si Lord kumilos. Grabe si Lord kumilos sa bawat isa. Para mas sinusolid niya pa yung meron tayo, no? Mas sinusolid niya pa. At I'm very thankful na ganito yung culture natin. No? Na alam mo yun, we're lifting one another, we're helping one another, nagsasalo-salo tayo ng sabay-sabay, no? Nag-enjoy tayo, we celebrate one's victory, no? Kung sino man yung nagkaroon ng blessing, we celebrate with them. So I'm very thankful talaga sa culture na meron tayo ngayon. And I hope and pray that mag-multiply pa yung ganito natin. Mag-strengthen pa. No? As a church. Lalo na kapag ito yung prayer ko din eh. Sabi ko, Lord, pag dumating yung time na lumaki na ang LGC, like, may nag-a-usher na, no? May mag-a-usher na,
May tawag dito, kumpleto yung banda ng praise and worship team. Tapos hindi lang 4x4 na yung yung row. Paano Lord pag malaki na? I pray Lord na kung ano yung meron kami ngayon, mas strengthen pa namin pag dumami na kami. Mas ma-apply pa namin pag dumami kami. Hindi lang siya, ay, ang dami na natin, di na natin kaya silang yakapin or kamustahin isa-isa. Kamay-kamayan, isa-isa, no? I hope and pray na kapag dumating yung time na ganun, mas solid pa tayo, no? May boyfriend na daw si Levi. At ito pa, dumadami yung kids natin. Nakakatuwa, no? Dadami na yung couples natin. So dadami din yung kids. Pwede na magkasal. O nga pala, no, we would like to congratulate Pastor Ray and Ate Ella. Meron na silang Krasam. Pwede nang magkasal. Okay? So sa mga naka-schedule next year, sa mga naka-schedule next year, pwede na magkasal. Aray. Pwede na magkasal. Okay. Pero malapit na rin. Malapit na rin. We're declaring malapit na rin. Oo. Malapit na rin. Ang Mr. and Mrs. Elios. Ay! Ay, sorry. Pakikat. Si Pastora Jerly lang naman sa si Ate Aileen na. Tsaka si Ate Chardin, tsaka si Kuya Simon. Si Brother Simon. We're just kidding lang po sa mga manonood ng replay dyan, ha? Quiet lang kayo. Ang ating topic ngayon ay peace, okay? Ay, nako. Peace lang tayo, okay? So going back, elevate one another. Sabi mo nga sa tabi mo, elevate. So ano ang number 1 natin? Pray for one another. Number 2, elevate. Ito, next point natin. Ang ganda ng next point natin. Okay? Teka, tignan ko lang oras. Okay. Ang next point natin, attention, affirmation, appreciation. Ito pong tawag dito is AAA treatment. So, natutunan ko to sa kala mo talaga, nakilala mo face-to-face. Hindi, nabasa ko siya sa isang libro ni John Maxwell. Ang title is 25 Ways to Win with People. So sa chapter 3 niya doon, sabi niya doon is the 30-second rule. So sa 30-second rule daw na yon, may tinatawag siyang AAA treatment. Ang AAA treatment na to is attention, affirmation, and appreciation. Wherein, sa loob ng 30 seconds, ipaparamdam mo sa isang tao yung attention, affirmation, and appreciation. That's how you win with people. Diyan mo Diyan mo napaparamdam sa isang tao na he's a winner or she's a winner. Okay? Kasi, whenever we face or encounter people, strange people, no? Minsan hindi natin pinapansin eh. Hindi naman natin kilala yan eh. No? Kunyari nagtanong lang, Boss, saan po ba yung Shopwise dito? Di ba, dyan lang yan. Susungitan mo minsan. No? Kapag wala ka sa mood. Nasusungitan mo minsan eh, no? O kaya sasabihin mo lang, di ko po alam eh. No? Pero, doon sa 30 seconds, sa first 30 seconds, na ma-encounter mo ang, let's say, stranger na lang, okay? Sa first 30 seconds na yon, ang goal mo is may paramdam mo yung attention mo sa kanya, 100% your attention sa kanya. Maramdaman niya yung attention mo. Ay, nasa akin yung attention ni kuya, o kaya ni ate.
ma-affirm mo siya. Okay? Ma-affirm mo siya and ma-appreciate mo siya. And within that 30 seconds, pag nagawa mo tong AAA treatment na to, you're making that person a winner. Sa pakiramdam niya, winner siya. So, ayun yung AAA treatment, okay? Hindi lang siya applicable sa stranger. Applicable din yan sa mga ka-churchmate natin, sa friends natin. Di ba kapag nakasalubong natin yung kaibigan natin, yung bango mo ah. Uy, bago pa ba? Bago pa bango mo ah. Anong amoy yan? Anong bango yan? That's affirmation. And syempre, yung naka-receive nun ng compliment na yon, ano yan? Ito yung pabango na yan. Dito ko na nabili. Di ba? Ang ano niyang, yung response niya, or yung response niya sa'yo is very lively din. Ay, dito ko nabili yan. Mag-check out ka din. Try mo din. Di ba? Nabudol ka pa, no? Ganon din, when we appreciate people, na yung ginagawa ni Ate Ella kanina, na si Shane, kahit di mo daw sabihin na at testify, kitang-kita. Ay, di ba? Ano na-feel mo, Shane? Di ba nakaka-uplift? Oh, di ba? You're so happy. Feeling mo, winner ka. No? Winner. Ganon din yung kila Milton. At saka kay Vince, sinabi na, ang galing nyo mag-host. Di ba? Very, alam mo yun, pogi pa. Di ba? It gives you the confidence na next time, gagalingan ko palalo. No? It gives you the confidence na, Milton, Vince, pwede ba kayo mag-host? Yes, agad. Yes, agad. Di ba? Kasi na-appreciate natin sila. So, ganun, no? Kapag may mga tao tayo na kasalubong, or sa mga kakilala din natin, when we feel like wala silang peace, try natin AAA treatment sa kanila. Tingnan nyo, magbabago yung atmosphere niyan. Magbabago yung countenance niyan. Yung nakikita mong walang peace, magbabago yan, ngingiti yan. Gagaan pakiramdam yan. Sabi sa Romans 12:10, be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Ang AAA treatment kasi, ang goal niyan is to make others look good. Hindi puro ikaw. Sino dito yung naka-experience na kunyari, nakita kayo ng long friend mo nung elementary or high school. Nagkita kayo, no? Tapos nagkwentuhan kayo. And nagkwento siya ng success niya sa life niya. Uy, alam mo ba, thankful ako kasi nakapag-aral ako. Tapos pagkatapos ko mag-aral, nakuha ka agad ako sa ganito, sa ganyan. No? Nagkakwento siya. Out of nowhere. Ikaw, syempre, as a Christian, makikinig ka. No? Makikinig ka sa kanya. At sa pakikinig na yon, you're making him a winner. Kasi kapag ginawa mo, kunyari, nagsabi siya na, uy, alam mo ba, ganito, ganyan, naging successful ako sa ganitong business, ganyan. Tapos ang response mo sa kanya, ako nga eh. Oh, ay talaga? Ako nga, ganito, ganyan eh. Ang galing ko nga eh. Di ba? Naging ikaw na. So, ang goal ng AAA treatment is it's not about you. No, it's not about you. Minsan kapag nag-open lang ang isang tao, baka gusto niya lang talaga na may someone na makakarinig sa kanya. No? So, making others look good. No? So, ayun yung goal natin sa AAA treatment. Alright? So, ilan na lang tayo? Mayroon na tayong letter P, letter E, A. 3 A yan ha, pag tayo nabitin pa. 3 A yan. Letter C. Next po. Care for one another. So tulad ng sinasabi ko kanina, we care for one another, no, dito sa church. No? Very, halata sa atin na nagke-care tayo for one another. Kapag may kailangan ng isa nating ka-churchmate na, let's say, yung family nila, let's say na hospital, nandyan tayo to pray for them. Nandyan tayo to support them. No? So, sabi sa 1 Corinthians 12:25, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern
for each other. Sabi mo nga, concern for each other. No? You care for one another. No? Nagki-care tayo sa bawat isa. So, when we care, we bring back yung peace na nawala sa isang tao or even sa atin. No? Kapag may nawawala yung peace sa atin, tapos may isa tayong kaibigan dyan na nagki-care lang sa atin, parang ano na nung pakiramdam natin, okay na ako. No? Okay na ako. I got you. May ganun na tayong kaibigan. No? Sabi mo nga sa katabi mo, I got you. I got you. So we're building a healthy culture talaga, no, as a family dito. So tignan ko lang yung oras ko. Uy, may 10 minutes pa ako. Meron pa ako, pwede pa ako magdagdag ng 3 E. Okay? So, again, just a recap. Ano yung number 1? Pray for one another. Number 2, elevate. Number 3, number 4, and number 5, embrace one another. Sa second, ano bang nakala nyo? Ano nakala nyo sa E? Embrace. Okay, sabi 2 Corinthians 13:12, greet one another with a holy kiss. Hindi po yung kiss na na pang mag-asawa, embrace, yung ginagawa ni Ate Ella na side hug, yung ginagawa natin na beso-beso sa mga babae, sa mga lalaki naman, fist bump or shake hands or alam mo yun, hug din, no? So, embracing one another will lift us up, will bring back yung peace na meron tayo. Sometimes, ang isang tao po, ang kailangan niya lang ay presensya ng kaibigan or ng someone na malapit sa buhay niya. Walang words na kailangan marinig, walang words na kailangan na sabihin. Minsan, presensya niya lang na nandyan ka, sapat na. No? Ang sarap ng gano'n, no? Na kapag may time na may kailangan. Eto, ma-share ko lang, nung time na, alam ko na share ko na to eh. Nung time na wala ako sa church, wala akong malalapitan nun, tapos kumatok ako kay Pastor Ray. Nag-chat pala muna ako, hindi ako kumatok. Nag-chat muna ako sa kanya, Pastor Ray, usap po tayo. At nandun siya. Kahit di na ako nag-church nun. Nakinig si Pastor Ray. Nakinig lang siya sa story ko, sa pinagdadaanan ko noon. Doon lang kami, one-on-one kami. No, ang sarap lang na may ganun na may isang tao na handa sa iyo makinig. Andiyan lang yung presensya niya, okay ka na. At take note, yung time na yon, grabe ang bigat ng pakiramdam ko. Kung alam niyo lang po yung nangyari sa akin noon, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Na halos sabi ko, bakit nangyayari sa akin to? Na Lord, bakit actually, hindi ako nagsasabi ng Lord, bakit nangyayari sa akin to? Kasi wala ako nun sa covering ni Lord. Na parang nahihiya ako kay Lord bumalik nun So, bakit nangyayari sa akin to? Although, alam mo yon, yung subconsciousness mo, alam mo na wala kasi ako sa church, walang covering and protection, no? Pero, tinatanong ko pa rin yung sarili ko Pero, I'm very thankful nandun si Pastor Ray. At kung wala si Pastor Ray nun, feeling ko wala ako dito, hindi ako makakatayo sa harapan niya ulit. Kung hindi nakinig si Pastor Ray nun, na siguro sinabi niya pa, kung di ganito yung ugali ng ating pastor, na sobrang bait, na alam mo yun, kapag ka lumapit, baka, di ka naman na nag-church Ayan kasi, di ka nag-church. Ayan tuloy, nangyari yan sa buhay mo. Ikaw kasi, no, buti hindi ganun yung pastor natin. Sino grateful na ganun, no? Na ang bait-bait ng pastor natin, na kahit na siya mismo, ang prayer ni Pastor Ray, bumait siya. Ang hirap nun, no? Ang prayer mo is, Lord, bumait pa ako. Kami nga Pastor Ray.
wala kaming kabaitan sa katawan namin. Parang wala kaming kabaitan sa katawan namin. Ano pa po kaya kami, ang prayer nyo, kabaitan. No? Pero, nakakatuwa na may pastor tayo, no? Na may pastor tayo nandyan. So, sama natin si pastor sa prayers natin na bumait si pastor lalo. Pero grabe, yung kabaitan ni pastor parang wala nang hihigit eh. Kumbaga nga yung lokohan dun sa previous church, sa lahat daw ng pastor na malapit na pwede mong itapat kay Jesus, si pastor na daw kasi sa kabutihan or kabaitan. Nakakaano yun, grabe, sana all. Ang bait ni pastor eh. May time talaga na minsan pa nga sasabihin niya sa akin, tara kita tayo dito sa court. Sa court ng Robinson Homes. May mga upuan doon dati. Ay, ngayon kasi may mga kainan na doon. Doon upo kami, mag-usap lang kami. Andun siya para makinig sa akin. Yung mga time na, sabihin ko kay Pastor, muna ako. Sabbatical muna ako. Pastor, magpapahinga po muna ako sa pagpipreach. Pastor, magpapahinga po muna ako sa pagpapastor. Sabi niya, bakit? Anong nangyari? Makikinig lang siya. No? Ano pa kaya nung panahon na wala, alam mo yun, hindi na ako nagpapastor noon. Nung panahon na hindi ako nag-church, na parang nasa lowest point na ako ng buhay ko, andyan siya. Andyan siya. Kahit na gabing-gabi na yun, parang magi-11 na yun, magi-11 o'clock na ng gabi nun, may maririnig ka pa sa kapitbahay na, tapos may kakatok, tao po, yung motor nyo po nakaharang. Moment ko na, sorry po. Iuusog ko yung motor ko kasi nakaharang. Balik ulit dun. Tapos sobrang iyak ko nun. Kasi di ko alam gagawin ko. Pero buti na lang, andun si Pastor eh. Kaya ngayong Christmas, I pray na kung ano yung peace na nawala sa atin, maibalik. No? Kung meron man sa atin ngayon na parang nawala yung peace mo sa isang aspect ng life mo, I hope and pray mabalik this coming Christmas. And ma-share natin itong peace na meron tayo ngayon. No? Niredeem na ni Lord eh. Niredeem na ni Jesus yung peace. Minsan may pagkakataon talaga na nalalaglag yung fruit natin. No? Hindi lang peace, minsan nga love eh. Minsan nalalaglag yung joy natin. No? Minsan nalalaglag yung faithfulness natin. Minsan nalalaglag self-control. Minsan, kabisado natin yung fruit of the Spirit hanggang 8 lang. Yung self-control nakakalimutan. No? Minsan nalalaglag eh. Pero nandyan si Lord para patubuhin ulit. Nandyan yung binigay niya yung Holy Spirit eh. Yung advocate nga. No? Para tulungan tayo. And I pray na this coming Christmas, may we have peace no, sa bawat isa. Kaya sa next slide, Job. So, just a recap. Pray for one another, elevate one another, the AAA treatment, attention, affirmation, appreciation, care for one another, and embrace for one another.